Si Franz Castro, kasama sina dating bayan muna Sator Ocampo at iba pang mga guro at aktivista, ay nahatulan ng korte sa Tagum, Davao del Norte dahil sa kasong child abuse na nag-ugat sa isang insidente noong 2018 sa Talaingod, Davao del Norte. Ayon sa korte, ang grupo ay nagdala ng 14 na kabataang lumad mula sa kanilang komunidad sa Talaingod patungo sa ibang lugar nang walang pahintulot ng mga magulang o kaukulang dokumento mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mga bata ay naiulat na dinala sa isang biyahe sa madilim at delikadong daan na 3 oras ang layo, na inilarawan ng korte bilang mapanganib at nagdulot ng panganib sa kanilang kaligtasan. Ang grupo, na kilala bilang Talaingod 18, ay nagsagawa ng isang solidarity mission upang maghatid ng tulong gaya ng school supplies at pagkain sa mga lumad na mag-aaral at guro. Ang kanilang paaralan, ang Salugpongan Tatanuig Canugon Community Learning Center, ay ipinasara umano ng militar at paramilitary group na Alamara. Pinili ng mga guro at mag-aaral na lisanin ang lugar dahil sa banta ng karahasan at militarisasyon. Pinanindigan ni Castro at Ocampo na ang kanilang layunin ay ang protektahan ang mga kabataan at ipagpatuloy ang kanilang edukasyon sa ligtas na lugar. Gayunpaman, ayon sa korte, hindi napatunayan na ang transportasyon ng mga bata ay autorisado o kinakailangang gawin sa ganitong paraan. Ang korte ay nagdesisyon na ang grupo ay lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 na naglalayong protektahan ang mga bata laban sa abuso at eksploitasyon. Pinatawan sina Castro, Ocampo at 11 pang kasamahan ng 4 na taon hanggang 6 na taong pagkakakulong at inutusan silang magbayad ng 10,000 pesos na danyos moral at 10,000 pesos na civil indemnity para sa bawat bata. Maring tinutulan ni Castro at Ocampo ang desisyon na kanilang tinawag na hindi makatarungan. Ayon sa kanila, ang kanilang layunin ay bigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa militarisasyon at pananakot. Dagdag pa nila, ang mga responsable sa pagsasara ng mga paaralan at pag-atake sa mga guro ay hindi man lamang iniimbestigahan. Ipinahayag nila na ang hatol ay bahagi ng patuloy na pag-uusig sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao at mga lumad. Kinundena rin ng iba't ibang organisasyon ng karapatang pantao ang hatol. Sinasabing ang kaso ay naglalayong patahimikin ang mga aktivista at human rights defenders. Ayon sa kanila, ang mga lumad schools ay naipasa sa ilalim ng curriculum ng Department of Education, ngunit isinara noong Administrasyong Duterte sa alegasyong konektado ito sa rebeldeng grupo. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng mga aktivista tulad ni Castro at Ocampo ang kanilang pagsuporta sa mga komunidad ng lumad sa kabila ng banta sa kanilang kaligtasan at kalayaan. Ang kasong ito ay nananatiling kontrobersyal at patuloy na inirereklamo sa lokal at internasyonal na antas bilang bahagi ng mas malawak na usapin ng militarisasyon at pang-aabuso sa mga indigenous communities sa Pilipinas.